Okay, kapapasok na balita. Ito, tignan natin. Panaw na ang dating Deputy Security Officer ng Bureau of Corrections na si Ricardo Zulueta. Isa siya Ano sa palagay nyo? sa mga pangunahing akusado kasama si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Ayan, so tignan natin sa Bataan, March 16. Kahapon lamang, 42. Ala, ang bata. Pagpatay sa mamahayag na si Percival Mabasa. Okay, alamin natin kung ano yung dahilan. Cause of bilang death. Percy Lapid. Ayon sa hepe ng pulis ng Dinalupihan Bataan. Hepe ng pulis ng Dinalupan Bataan. Na si Police Lieutenant Colonel Marcelino Telosa, nakatanggap sila ng impormasyon nitong Biyernes. Nakatanggap sila ng impormasyon. Na dinala si Zulueta sa Bataan Sinong nagdala? Sa Medical Center bandang alas 10 ng gabi dahil sa pananakit ng dibdib. Pananakit ng dibdib. Sino nagdala? Yun yung question. Pananakit ng dibdib. Pangatlo, pinakita ba sa atin yung death certificate? Pinakita ba yung mismo? Kasi controversial din na tao to. Yung pagdala, bakit hindi nabalita kagabi, alas 10, o yung pagdadala, bakit ngayon? Alam mo yun? Kalaunan, idineklara. Ayan, meron pala, certificate of death. Ng mga doktor na pumanaw na siya. Okay. Sa death, cerebrovascular disease, intracranial hemorrhage. Questionable. Okay. Walang video man lang. March 15. 15 yan eh. Certificate na nakuha ng ABS-CBN News. March 15, 2024. Married. Asan yung asawa niya? Namatay si Zulueta dahil sa cerebrovascular disease, intracranial hemorrhage. Okay. Hanggang dun lang. Ngayon, balikan natin. Hindi ba't 1 year ago na balita rin na di umano ay patay na daw itong si Zulueta? Balikan natin itong balita. Ito, 1 year ago to Justice hinggil sa balitang posibleng patay o pinatay na si Jail Officer Ricardo Zulueta. 1 year ago, posibleng patay o pinatay na. Premeditated eh. Kumbaga, checking or testing the water. Itong si Remulla 1 year ago. Kung ano yung reaction ng taong bayan pag sinabing patay na or pinatay na. Premeditated eh. Itinuturong isa sa mga mastermind. Posibleng patay o pinatay na si Jail Officer Ricardo Zulueta. Si Zulueta, itinuturong isa sa mga mastermind sa pagpatay sa mamamahayag na si Percy Lapid. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, may natanggap pa siyang impormasyon noong isang linggo sa kinaroroonan ni Zulueta. So, may natanggap siyang impormasyon. Ibig sabihin, alam niya kung nasaan siya. So, may posibilidad na maaaring alam niya talaga kung saan itong si Zulueta. At siguro inisip nila dahil syempre maraming reaction ng taong bayan nung araw, nung 1 year ago, itong 1 year ago na syempre pag nakita yan, ililigpit yan. Kagaya yung sinabi ni Bantag na delikado ang buhay ni Bantag pag siya'y makita at palalabasin ng laban. Di ba? So, dahil na sabi ni Bantag yun na ipalalabas na ng laban. So ngayon, dahil nakita nila yung reaction ng taong bayan doon, ang ginawa nila dito may posibilidad na ang ginawa nila dito kay Zulueta ay hindi yung nanlaban eh. Kasi naunahan na ni Bantag na pwedeng ganun ang gawin sa kanya. So dito kay Zulueta, so pinalampas mo na hanggang abot ng 6 months to 1 year, paplanuhin kung paano ang gagawin dito kay Zulueta. Dahil sabi ni Remulla, alam niya kung saan. Ito, alam niya kung saan yung may impormasyon at alam niya kung saan. So pwedeng
hindi nanlaban kundi palabasin may sakit. Pag-usapan natin 'yan. I will not speculate. I have no news, I have no information, and I will not speculate. I had information a week ago on where he was. Oh, alam At least, niya. may nagsabi lang sa sources natin. Oh, alam niya kung nasaan. Ngayon, ang sabi, sakit sa puso, vascular, sabi, 'di ba? Balikan natin itong insidente doon sa mayor, okay? Mayor ng Misamis Occidental. Ayan, tingnan natin. Ito. Ayan. Balikan natin ito. Live! Order akong gipangita. Order. Ayaw mo palabi o paggamit si Roy. Yun ang problema kasi walang order na pinapakita. Delicades yun, delicades. Grabe po mo si Roy. Dili ta komunista. Ayan. Ito, yung babae na ito. Ayan na, yung babae na ito. Grabe po mo si Roy. Dili ta komunista. Ayan, yung babae na yan, yan yung mayor naman nung anong karatig bansay, karatig lugar yun. Anak ito ni Mayor Dumanhog. Si Mayor Dumanhog, mayor ng Misamis Occidental. Ngayon, ang nangyari dito, nasa loob ng van na yan yung kanyang tatay, si Mayor Dumanhog. Pilit kinukuha nung mga otoridad at dadalhin daw sa ospital. Pero ang sabi nung anak niya na ito, itong si ano nang pangalan nito? Nakalimutan ko. Actually, matagal na kasi ito eh. Ang sabi niya, bakit nyo dadalhin sa ospital? Eh, wala naman siyang sakit. Oh. Tapos, nung nasa loob daw, tinangkang turukan siya. Turukan daw siya. Eh, sabi nito, ng kanyang anak, wala naman siyang sakit. Bakit ninyo siya tinuturukan? At hindi pwedeng may kasama habang dadalhin sa ospital baga. Eh, wala nang sakit. Hindi pwedeng may kasama. Andun na sila sa loob. Tingnan natin ha. Wala sa loob ng ambulance. Sa loob ng ambulance. Ayan o. Ayan o. Unsa inyong order? Ayan o. Ayan siya o. Nasa loob o. Buti nakatawag itong si Mayor Dumanhog sa kanyang anak si Mayor Charlotte pala. Charlotte Dumanhog. Buti natawagan niya yung anak niya. Kung hindi, nadala nila ito kung saan, baka hindi sa ospital at tinurukan nila. So, gusto kong i-relate yan na may posibilidad na ganun ang gawin nila or ganun ang ginawa nila dito kay Zulueta. Kasi nga, a year ago, sinabi na ni Bantag, nung tinutugis-tugis nila si Bantag, nung pinagbintangan si Bantag, sabi ni Bantag, ang gagawin nila sa akin, ang gagawin nila sa akin huhulihin nila ako, tapos ipapalabas nila na nanlaban ako para may rason sila na barilin ako at patayin. Sabi ni Bantag yun. So negative yun sa mga sa mga taong bayan, kumbaga in the eyes of the public, nagkaroon ng rage ang public kay Remulla sa DOJ, kay Abalos. So may posibilidad na tanggal na yun sa picture ng kanilang estratehiya. So ngayon, ang ipapasok nila dito may posibilidad kasi kaduda-duda ka-question merong death certificate pero questionably wala man lang documentation, wala man lang footage na dinala on the way papuntang ospital, wala man lang footage or balita si Remulla na eto natuntun na namin si Zulueta. Ang balita na lang natin patay na. So may posibilidad na ganun ang gawin dito. Baka nga may tinurok dito sa taong ito. May tinurok na magti-trigger doon sa kanyang puso. Akalain ninyo, ang balita na natin patay na. So tama ang sinabi ni Bantag na talagang pag nakita siya ay papatay talaga siya. Which is related din dito kay Pastor Kibuloy ngayon. 'Di ba? Related din kay Kong Teves. Na kaya gustong-gusto nila magpakita sa kanila kasi may plano sila. Bakit? Siyempre,
Kung hindi nila papatayin yan si Zulueta, sasabihin niya kung sino ang totoong mastermind diyan. At malayong-malayo na si Bantag yan. At malayong-malayo na si Duterte yan. Baka masabi pa niya ay yung administrasyon ngayon. Balikan natin yung balita nung panahong nung araw. Ayan, nung pinatungan Piso siya ang ng inaalok na kapalit ng Department of Justice sa sino mang makapagtuturo o makapagbibigay ng impormasyon sa kinaroroonan ni dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag. 1 milyon naman ang patong sa ulo ni dating Bucor Deputy Security Officer Ricardo Zulueta. Ayon kay Justice Secretary Crispin Boyeng Rimulya, kailangan na nilang gumamit ng kakaibang hakbang upang matuntun ang dalawa. 2 buwan na kasi ang nakalipas mula nang maglabas. Oh, 'di ba? So, lahat ng mga 'yan, premeditated 'yan. Yan, bigyan nila ng patong sa ulo, tapos 'pag nakita nila siyempre wanted ka, eh, palalabasin nila na nanlaban itong dalawang ito. Kaya may rason si Bantag kung bakit hanggang ngayon ay hindi siya nagpapakita. Yan, questionable para sa akin, questionable itong pagkamatay nitong si Zulueta na ito. Walang documentation or footage or whatever videos na pinakita ito, nahuli na, nakita na natin, natuntun na natin, tapos ang balita agad patay na. Questionable yan talaga.